Ladies, nangyari na ba sa inyo yung meron kayong crush na lalaki, gustong-gusto na lalaki, tapos nung nagpapakyut ka na or nagpapapansin ka na sa kanya, ay mayroong nangyaring hindi ka nais-nais. Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga embarrassing moments na nagagawa or ginagawa ng babae kapag andyan yung kanyang crush, yung kanyang type na lalaki. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto ating aalamin. Number 1, eto yung nervous fidgeting. So, ito yung mga ginagawa mo or galaw mo kapag nandyan si crush. Unconsciously, ginagawa mo ito sa sarili mo dahil ninenervyos ka. So, ito yung mga pinaglalaruan mo yung buhok mo, kung ano-ano yung hinahawakan mo sa mukha mo or sa damit mo dahil sa nararamdaman mong excitement at magkahalong nervyos kapag nandyan na si crush or yung natitipuhan mong lalaki, di ba? Nagagawa mo yan dahil gustong-gusto mo na you look your best kapag nandyan siya, kapag nakikita ka niya, di ba? Yan yung automatic na ginagawa natin, galaw natin kapag nandyan siya, di ba? So ladies, kapag nangyayari sa iyo yan, normal yan, okay? Parte ng relasyon yan, okay? So, ayan po, ang number 1. Number 2, staring. Or ito, yung nakatingin ka, nakatitig ka doon sa lalaki na gustong-gusto mo. And then, bigla siyang nakatingin sa iyo, ikaw naman, huling-huli kang nakatingin sa kanya. Ngayon, titingin ka na sa iba. 'Di ba? Pero huling-huli ka na. So, ito na yung kunwari ay sa iba ka talaga nakatingin. Nagpapanggap ka na kung ano-ano na ang mga pinaggagawa mo. Pero sa loob-loob mo ay hiyang-hiya ka na dahil huling-huli ka na ni crush, di ba? Huwag kang mag-alala. Normal yan at nararanasan ng karamihan yan, lalong-lalo na sa mga ganyang sitwasyon. Marami ang nahuhuli sa mga tingin. Number 2. Number 3, eto, yung talking too much or too little. Ito naman yung salita ka ng salita. Ang bilis mong magsalita. Ang dami-dami mong sinasabi. Dahil yan, sa ikaw pala ay ninenervyos. Kumbaga, nagiging hyper yung nararamdaman mo dahil magkaharap kayo. Nasa harap mo yung crush na crush mo, okay? Salita ka ng salita para maikubli mo yung tunay mong nararamdaman na ikaw ay kinikilig, na ikaw ay ninenervyos, na magkahalo-halo na yung emotions na nararanasan mo, di ba? Or ito naman, yung hindi ka na makapagsalita dahil sa sobrang ninenervyos ka, di ba? So it's either ang dami-dami mong sinasabi or hindi ka na makapagsalita dahil natutulala ka, dahil nablablangko na yung utak mo. Oh, di ba? So ayan po, ang number 3. Number 4, eto yung tawa ka ng tawa or nananahimik ka. Oh, so similar ito sa previous na sinabi ko. Ito naman ay kahit hindi naman nakakatawa, tumatawa ka pa rin. Ito ay isang sign of nervousness. Sign na magkahalo-halo na yung nararamdaman mo sa oras na yan. Kaya dinadaan mo na lang sa pagtawa ang mga ganyan. At eto pa, maaring ikaw naman ay nawalan na ng imik, nananahimik ka na kasi hindi mo na ma-explain, hindi mo na mawari yung nararamdaman mo. Okay? Yung mga ganyan mga moments talaga, nagiging awkward, di ba? Pero ganun talaga eh. Yan yung mga cute na mga moments na madalas na napakasarap balik-balikan, di ba? Kapag nangyari yan sa iyo, sigurado na tinatawanan mo na lang yan kapag naaalala mo. Normal ang mga yan. Number 4. Number 5. Ito yung forgetting what he just have said. So ito yung nag-uusap kayo,
tapos may sinasabi ka, and then all of a sudden, nakakalimutan mo yung mga pinagsasabi mo. So, sign ulit yan na sobra-sobrang nervyos ang nararamdaman mo. So, nablablang ko na yung utak mo dahil hindi mo na ma-express, hindi mo na mawari kung ano yung nangyayari sa katawan mo, sa isip mo, sa emotions mo, ay talagang sobra-sobrang nag-i-interact na hindi mawari, okay? Kaya ka nagiging blanco. Ayan tuloy, yung mga sinasabi mo ay nawawala na sa tama. Kumbaga, nadi-disalign na yung mga pinagsasabi mo dahil sa sobrang nervyos mo. Pero, okay lang yan. Ganyan talaga sa mga unang pagkakataon, di ba? Number 5. Number 6, stumbling over words. So ito na, yung ikaw na ay nauutal, nabubulol. Alam nyo, maraming pagkakataon na nangyayari yan kapag nagkita na kayo ng crush mo, okay? So dahil sa sobrang nervyos, talagang hindi na magkasundo yung utak mo at saka yung sinasabi mo. So, nauutal ka na. Hindi na nabubuo yung mga sinasabi mo. Kumbaga, iputol-putol yan eh. Dahil sa magkahalong excitement at nervyos, ganyan na ang nangyayari sa iyo. Di ba? Normal ulit yan. Don't worry. Kasi karamihan ay dumadaan sa ganyang stage. Okay? So, ayan po, ang number 6. Number 7, accidentally liking his photos. So, ito na ay sa usapin sa social media or sa cellphone. So, minsan dahil sa talagang sinasadya mo yung kanyang profile, talagang ini-scroll mo yan at matagal ka dyan. Lahat ay tinitignan mo. And then, accidentally, mayroong button na napindot mo or nasagi mo. So, at his end, makikita niya yun. Di ba? Nilike mo or na-heart mo accidentally. Nung nalaman mo na, na-realize mo yung nangyari, eh di sobrang nahihiya ka na. Kasi lumalabas na ini-stalk mo pala siya. Di ba? Yung mga ganyan, nangyayari talaga yan, di ba? Minsan kahit nag-iingat tayo, nangyayari pa rin, di ba? Yan po ang number 7. Number 8, trying to be someone, trying to like something. So, ito na yung nagpapanggap ka na ganito ang gusto mo para lang mapalapit doon sa crush mo, di ba? Siyempre, nung nagustuhan mo yung lalaki na yan, nalalaman mo yung mga interests niya, di ba? Ngayon, kahit wala ka naman talagang gusto sa mga ginagawa ng lalaki, ay pilit mo ring nagugustuhan. Kasi nagbabakasakali ka na dahil sa mga similar na gusto nyo ay mas mapapalapit kayo, okay? Ginagaya natin yung mga gusto ng ating minamahal or yung taong tayo ay nagiging interested, di ba? Yan yung tinatawag na mirroring para mag-conform sa gusto ng ating natitikuhan, di ba? Number 8. So, ayan po ang ilan sa mga medyo nakakahiya, embarrassing na nagagawa ng babae kapag nandiyan si crush. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.